lumaki lang yung ulo ng mga devs dyan kasi sikat na sila. Alright guys, sige pag-usapan natin tong Bloom ulit. Actually guys, kaduktong lang to nung recent videos na nilabas natin. So, with regards to Season 2 ni Bloom, so right now, ngayon, nagkakaroon na tayo ng mga linaw kung ano ba yung mga exchangers na papasukan niya or yung magiging partner niya. So, first in line is Mex. So, okay naman, pero kung titingnan natin bakit siya makikipag-partner sa DEX, kung saan mayroon namang mga top tier exchangers na pwede naman niyang puntahan. Binance, OKX, BitGet, BingX, nandiyan naman yung mga yan, pero bakit siya sa DEX kaya lumapit? So, yan ang hindi natin alam. At ito naman yung isa, coins.ph. So, ano ba tong developer ni Bloom? Pilipino ba to? So, hindi naman tayo negative guys when it comes to developer. Pero alam kasi natin na parang bakit ka makikipag-partner sa local exchangers kung meron naman internationally renowned exchangers na pwedeng magpataas pa ng value ng tokens nyo mismo. At meron ka ding meme pad na pwede mo rin naman dyan na mismo i-launch. So parang hindi ko na magets. Hindi porket ba pinakamadami ang mga Pilipino na naglalaro or nagpa-farm ng Bloom, eh, may top priority na tinatawag na tong si coins.ph. Guys, wala tayong problem sa local exchangers ha, pero with the recent incidents or happenings na nakita natin when it comes to issues and ano pa ba, issues and concerns na nakita natin recently, hindi naman nila ganun kabilis na solve. At unlike yung mga international exchangers like BingX, nagkaroon ng problem, pero after a day, na-resolve nila agad. Sa atin yung mga nawawalang pondo ni Gcash, nila coins.ph, ako po, hindi makapag-encash. So parang, di ba, parang medyo wrong move ata itong si Bloom dito. Tingin nyo.